Alam mo ba na sa halagang 10,000 pesos lang ay pwede ka nang magkaroon ng negosyo? At ang maganda ay hindi lang ito basta negosyo, ito ay negosyong walang lugi. Oo, may mga negosyo na kahit 10,000 pesos lang ang puhunan, kumikita araw-araw at halos imposibleng malugi. At baka isa dito ang magpapabago ng takbo ng buhay mo. Dahil sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang 10 negosyong siguradong may kita. Mga ideyang kayang-kaya kahit maliit ang puhunan. Hindi mo kailangan ng koneksyon o swerte. Ang kailangan mo lang ay diskarte at tamang simula. Kaya pakinggan mong mabuti dahil bawat segundo dito pwedeng maging simula ng una mong panalong negosyo. Pero kagaya ng lagi kong sinasabi, kahit anong negosyo ay posibleng malugi kung hindi ka marunong. Kaya ibabahagi ko na din ang mga ideya kung paano ito nagiging walang lugi para masigurado ang tagumpay mo. Pero bago yan, pakilike muna itong video at sana ay tapusin mo ito hanggang dulo dahil ang bawat negosyong ito ay pwedeng magpayaman sa'yo. Lalo na yung number 6. Number 1. Bigasan, yung mini starter. Isa sa pinakasiguradong negosyong hindi nalulugi ay ang bigasan mini starter. Kasi araw-araw kumakain ng kanin ng bawat Pilipino. Ibig sabihin, may tiyak kang market. Mula umaga hanggang gabi, laging may bibili. Sa puhunan na 8,000 hanggang 10,000 pesos, pwede ka nang magsimula sa maliit na scale. Bumili ka ng 2 hanggang 3 sako ng bigas, tapos ibenta mo tingi-tingi per kilo. Kung may sarili kang bahay o pwesto, wala kang babayarang renta. Kaya halos tubong linis ang kita. Sa bawat kilo, kahit 2 hanggang 5 piso lang ang tubo, kapag consistent ang benta mo araw-araw, lalaki agad ang balik. Ang sikreto dito ay tiwala ng suki. Kapag alam ng kapitbahay mo na palaging sariwa at maganda ang bigas mo, hindi ka mawawalan ng bumibili. Kaya sa negosyo ng bigasan, hindi kailangan ng malaking kapital. Ang kailangan mo lang ay sipag, tamang sukat, at tiwala ng customer. Sa madaling sabi, hanggat may kumakain ng kanin, hindi ka malulugi sa bigasan. Ito ang isa sa pinaka-practical na negosyo para sa mga nagsisimula sa maliit na puhunan pero gustong magkaroon ng tuloy-tuloy na kita. Ang number 2 naman ay halaman at succulent reselling. Kung gusto mo ng negosyong maliit ang puhunan pero malaki ang balik, subukan mo ang halaman at succulent reselling. Sa 2,000 pesos hanggang 5,000 pesos lang, pwede ka nang bumili ng mga succulents o ornamental plants sa wholesale. Tapos i-repat mo sa magagandang paso at ibenta online. Ang maganda dito, hindi mabilis masira ang halaman, kaya mababa ang risk. Kahit hindi agad mabenta, buhay pa rin ang inventory mo. Mabilis din itong maibenta sa Facebook Marketplace at plant lover groups, lalo na kung maganda ang presentation ng pictures mo. Kapag inayos mo ng maayos ang paso at maganda ang lighting ng photo, madaling ma-attract ang mga buyer. At dahil patok pa rin ang plant decor at stress relief hobby, siguradong may bibili lagi. Maliit ang kapital, mababa ang risk, at mataas ang potential profit. Kaya ang halaman at succulent reselling ay isa sa mga pinakamadaling negosyong hindi nalulugi. At ang number 3 ay fried siomai, kwek-kwek, fishball stand. Isa sa mga pinakapatok at siguradong may benta araw-araw ay ang street food business, tulad ng fried siomai, kwek-kwek at fishball stand. Sa 5,000 hanggang 10,000 pesos na puhunan, pwede ka nang magsimula kahit sa harap ng bahay o sa kanto kung saan maraming tao. Simple lang ang kailangan, isang maliit na food cart o mesa, lutuan, mantika, sauce, at syempre mga panindang siomai, kwek-kwek at fishball. Ang maganda dito, mababa ang puhunan sa bawat tinda, pero mabilis ang balik. Kadalasan, 2 hanggang 3 linggo lang, bawi mo na agad ang puhunan mo. Isipin mo, sa halagang 5 pesos per stick o per cup, kung makakabenta ka ng 200 piraso sa isang araw, may kita ka ng 500 pesos hanggang 700 pesos daily. At kung consistent ka, pwede kang kumita ng 15,000 o higit pa sa kada buwan, kahit maliit lang ang operasyon. Pero higit sa kita, ang sikreto dito ay lasa at linis. Kapag masarap ang sauce at malinis ang setup mo, babalik-balikan ka ng suki. Kaya kahit simple lang, ang street food business ay negosyong pangmasa pero siguradong may kita. Sa negosyo ng siomai, kwek-kwek at fishball, habang may nagugutom sa kanto, hindi ka mauubusan ng customer. Kaya ito ay isa sa pinakawalang luging negosyo sa 10,000 pesos na puhunan. Ang number 4 naman natin ay home service haircut. Kung marunong kang gumupit, may kakayahan ka ng kumita kahit walang sariling pwesto. Ito ang home service haircut business, isang simpleng serbisyo na laging may demand araw-araw sa bawat barangay. Sa puhunan na 5,000 hanggang 8,000 pesos, may basic set ka na ng gunting, clipper at barbero tools. Ang maganda rito, ikaw ang lalapit sa customer, pwedeng sa bahay nila, sa opisina o kahit sa event. Wala kang binabayarang renta, kaya halos puro kita ang pumapasok.
Kung singil mo ay 100 pesos hanggang 150 pesos kada gupit at kahit 5 lang ang client mo sa isang araw, may 500 hanggang 700 pesos ka na agad daily o mahigit 15,000 pesos kada buwan kahit solo ka lang. At kung madiskarte ka gaya ng pag-post sa Facebook, barangay group chats o referrals ng suki, mas mabilis lalaki ang kita mo. Ang maganda pa, walang natatapon o nabubulok sa ganitong negosyo. Skill mo ang puhunan at habang mas gumagaling ka, mas tataas ang singil at respeto sa'yo. Kaya kung gusto mo ng negosyong siguradong may balik, ang home service haircut ay isa sa pinaka-practical at siguradong hindi malulugi. Number 5. Maya o GCash cash-in business. Isa sa mga pinakasimple pero siguradong may kita araw-araw ay ang Maya o GCash cash-in business. Sa 5,000 pesos hanggang 10,000 pesos na puhunan, hindi mo kailangan ng produkto o pwesto. Ang kailangan mo lang ay float balance o puhunan sa e-wallet mo. Ito ang gagamitin mo para magpa-cash in, magpadala, o magbayad ng bills ng ibang tao. Sa bawat transaksyon, may 5 pesos hanggang 20 pesos kang tubo. Depende sa halaga. Maliit man kada isa, pero kung madami ang nagpa-load at nagpa-cash in sa'yo, malaki rin ang kita sa isang araw. Ang maganda rito, walang masisira at walang malulugi. Hindi tulad ng paninda, hindi napapanis ang e-money. Walang expiry ang puhunan mo, kaya kahit ilang araw kang walang benta, intact pa rin ang kapital mo. Dagdag pa, habang dumadami ang gumagamit ng Maya at GCash sa Pilipinas, mas lumalaki ang demand sa ganitong serbisyo, lalo na sa mga lugar na walang malapit na remittance o bangko. Kaya kung gusto mo ng negosyong maliit ang risk pero tuloy-tuloy ang kita, ang Maya o GCash cash-in business ay siguradong negosyong hindi malulugi. At bago ang number 6, kung hindi ka pa nakaka-subscribe, pakipindot naman ang subscribe button para lagi kang updated sa mga videong kagaya nito. Maraming salamat! At ang number 6 naman ay content creation. Isa sa mga pinakamakabagong negosyong walang lugi ngayon ay ang content creation. Hindi mo kailangan ng malaking puhunan. Minsan cellphone lang, data, at diskarte ay sapat na. Ang puhunan dito ay oras, creativity, at consistency. Kasi sa panahon ngayon, ang impormasyon, inspirasyon, at aliw lahat ay may halaga online. Katulad na lamang nitong channel natin, nagsimula lang sa simpleng ideya, maliit na equipment, at ilang viewers sa unang video. Pero dahil tuloy-tuloy sa paggawa, pag-edit at pag-improve ng content, unti-unting dumadami ang nanonood, nag-subscribe, at nagtitiwala kagaya mo. Kaya maraming salamat. At ngayon kahit papano ay kumikita na din ito. Hindi man ganun kalaki pero ang habol ko naman kasi ay ang makapagbigay ng impormasyon at kaalaman sa negosyo para sa inyo. Ang kagandahan sa content creation, walang nalulugi. Bawat video na ilalabas mo ay digital asset. Kumikita habang tumatagal. Hindi tulad ng panindang nauubos, sa content creation lumalago pa ang kita habang dumadamay ang audience mo. Kaya kung may kwento ka, talento o kaalaman na pwedeng ibahagi, simulan mo na. Huwag mong hintayin ang perfect timing dahil minsan ang simpleng video mo ngayon siya ang magiging susi ng pagyaman mo bukas. I-comment mo sa ibaba kung balak mo ding subukan ang content creation para pwede akong makapagbigay ng tips base sa mga nalalaman ko. Ang number 7 naman natin ay house cleaning service starter. Kung mahilig ka sa kalinisan at disiplina, pwede mong gawing negosyo ang house cleaning service starter. Sa puhunan na 3,000 hanggang 8,000 pesos, may basic set ka na. Gloves, sabon, mop, vacuum, at cleaning supplies. Wala kang kailangan ng malaking lugar o pwesto dahil service-based business ito. Ikaw mismo ang pupunta sa bahay ng kliyente. Ang bayad ay per session. Kadalasan mula 500 hanggang 1,500 pesos depende sa laki ng bahay o linis na gagawin. Ibig sabihin, kahit 2 client lang sa isang araw, may 1,000 hanggang 3,000 pesos kaagad nakita. Mabilis ang balik ng puhunan, lalo na kung consistent at maayos kang magtrabaho. Kapag nasiyahan ng unang customer, siguradong may referral ka na agad. Walang masisira, walang stock na mabubulok. Serbisyo at tiwala lang ang puhunan. Kaya kung gusto mong negosyo na malinis, legit at siguradong may kita, ang house cleaning service ay isa sa mga negosyong hindi nalulugi. Ang number 8 naman natin ay accessories business, bracelet o necklace DIY. Isa sa mga negosyong mababa ang puhunan pero maliit ang tsansang malugi ay ang accessories business, paggawa ng bracelet, necklace at iba pang handmade jewelry. Sa puhunan na 3,000 pesos hanggang 10,000 pesos, makakabili ka na ng beads, pearls, chains, locks at tools na sapat para makagawa ng maraming design. Maliit lang ang gasto sa materials pero malaki ang tubo sa bawat piraso.
Kung 50 pesos lang ang halaga ng isang bracelet, pwede mo na itong ibenta ng 200 pesos hanggang 300 pesos. Kaya mabilis ang balik ng puhunan. Ang maganda dito, hindi nasisira o napapanis ang produkto. Kahit hindi agad mabenta, pwede pa rin ibenta sa susunod na buwan o baguhin ang design para magmukhang bago. Lahat ng natitirang materials ay magagamit ulit, kaya halos zero waste at zero loss. Madali ring maibenta online, sa TikTok Shop, Facebook Marketplace at ETSY. Mabilis makahanap ng buyer lalo na kung maganda ang design at maayos ang presentation ng photos o videos. Habang dumadami ang produkto at followers mo, mas lumalaki ang kita at pangalan ng brand mo. Kaya ang accessories business ay tunay na negosyong walang lugi. Maliit ang puhunan, malaki ang balik, at bawat gawa mo ay asset na patuloy kumikita habang tumatagal. At kung usapang accessories, shoutout sa kapatid ko na nasa Atlanta, Georgia, USA. Mayroon siyang accessories business doon. Kaya naman masasabi ko talagang maganda ang negosyong ito. At ang number 9 naman ay home-baked goods. Isa sa mga negosyong siguradong may balik kita ay ang paggawa ng home-baked goods tulad ng cupcakes, banana bread at cookies. Sa puhunan na 3,000 pesos hanggang 8,000 pesos, makakabili ka na ng mga ingredients, baking tools at packaging materials para makapagsimula sa bahay. Mura lang ang gastos kada produkto pero malaki ang patong sa bawat benta. Halimbawa, kung 25 pesos lang ang gastos sa isang cupcake, pwede mo itong ibenta ng 60 pesos hanggang 80 pesos depende sa design at flavor. Mas maganda kung consistent ang quality at presentation dahil mabilis kang magkakaroon ng suki. Pwede mo rin itong i-resell sa mga sari-sari store, cafe o online sa Facebook at TikTok. Habang dumadami ang umuulit na customer, mas mabilis mong mababawi ang puhunan. Ang kagandahan sa baked goods, laging may demand, regalo, merienda o pang-order sa okasyon. Kaya ito ay isa sa mga negosyong mababa ang risk, mabilis ang kita at halos walang lugi. At ang number 10 at panghuli natin ay balot o itlog na maalat reselling. Isa sa mga pinakamadaling simulan at siguradong may kita ay ang balot o itlog na maalat reselling. Sa puhunan na 3,000 hanggang 6,000 pesos, makakabili ka na ng panimulang stock mula sa supplier o wholesaler at ibenta sa palengke o kanto. Mabilis ang benta dahil kilalang kilala na itong pagkain ng Pinoy. Sa bawat piraso, halos 8 o 10 piso ang tubo. Kapag nakabenta ka ng 200 piraso sa isang araw, may 1,600 hanggang 2,000 pesos kang kita. Madaling ibenta, mabilis ang balik ng puhunan, at hindi kailangan ng malaking equipment o pwesto. Ang kailangan lang ay quality ng balot, tamang supplier at diskarte sa benta. Habang dumadami ang suki mo, mas lumalakas ang kita mo araw-araw. Kaya ang balot o itlog na maalat reselling ay isa sa mga negosyong mababa ang kapital, mabilis ang kita, at halos imposibleng malugi. Balot! At yan ang 10 negosyong walang lugi sa 10,000 pesos na puhunan. Mga simpleng ideya na pwedeng maging daan sa unang milyon mo. Walang sikreto sa pagyaman, disiplina, sipag at tamang simula lang ang kailangan. Kahit maliit ang puhunan, kapag may consistency at malasakit sa ginagawa mo, lalaki rin yan sa tamang panahon. Kaya pili ka na kung alin dito ang babagay sa'yo. Ang mahalaga, huwag kang matakot magsimula dahil minsan, ang maliit na hakbang ngayon, siya ang magiging susi sa malaking tagumpay mo bukas. At kung nagustuhan mo itong video ay huwag mo namang kalimutang pindutin ang subscribe button para kapag nag-a-upload ako, ay mapapanood mo kaagad. At hanggang dito na lamang muna naway nasa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan, ang utak nyo mismo ang susi sa pagyaman. Goodbye!